Good evening again. Good to see everyone here tonight. Can't believe it's 9:07. Wow, that's fast. Ang bilis ng panahon. Hindi ako makapaniwala. Night 7 na. Tonight's title is The Mystery Feast of Revelation. Ang topic natin ngayong gabi ay ang misteryosong halimaw ng Apokalipsis. Then tomorrow night is our last presentation before the big celebration Sabbath, this coming Sabbath. At ngayong gabi ang ating huling presentation before ang ating malaking pagtitipon. Alright, so before we begin, let's have prayer. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for another beautiful day. We thank you for each person that's here tonight. Please bless them. Send your Holy Spirit to give us understanding on this tough topic tonight. We know that your Bible truths will be clear to us tonight, and I pray that they are. And please bless us in Jesus' name we pray. Amen. A yacht club was holding an annual race from the yacht club itself to an island about 30 kilometers away. Ang isang samahan ng mga yati ay nagsagawa ng taunang paligsahan sa kanilang grupo patungo sa isang pulo na humigit kumilang 30 kilometro ang layo. One year the race ended in tragedy. Isang taon ang paligsahan ay naging trahedya. A tragedy that could have been avoided. Isang trahedya na maaari sanang naiwasan. A tragedy that could have been and should have been avoided. Isang trahedyang maaari at dapat sanang naiwasan. The day before the race, there was a warning about unusually high winds. Isang araw bago ang paligsahan, may babala tungkol sa hindi karaniwang malakas na hangin. But the race went ahead. Ngunit itinuloy pa rin ang paligsahan. 125 boats and 475 sailors entered the race. 125 na bangka at 475 na mandaragat ang sumali sa paligsahan. 8 boats withdrew after the cancellation owing to the reports of bad weather. 8 sa mga bangka ang umurong pagkatapos ng pagkansela dahil sa mga ulat ng masamang panahon. A storm closed in and it was bad. Bumaba ang isang bagyo at ito ay matindi. 10 vessels sank or were destroyed. 10 sasakyang dagat ang lumubog o nasira. 40 people were rescued. 40 tao ang naligtas. 6 died. 6 ang namatay. It was a real disaster. Ito ay isang tunay na sakuna. And of course it could have been avoided. At syempre, maaari sana itong naiwasan. People underestimated the danger that was clearly visible. Nilaliit ng mga tao ang panganib, isang panganib na malinaw na nakikita. You can see danger and not see it for what it really is. Maaari mo makita ang panganib pero hindi mo ito makita sa tunay nitong anyo. Especially if you think you're experienced enough to look after yourself. Lalo na kung sa tingin mo ay sapat na ang iyong karanasan para alagaan ang iyong sarili. As many of the sailors did when they knew bad weather was in the air. Gaya ng inisip ng marami sa mga malalayag na iyon nang malamang may paparating ng masamang panahon. Sometimes you see danger and it isn't really danger. Minsan nakakita ka ng panganib pero hindi naman ito tunay na panganib. But sometimes you see danger and it's really dangerous. Pero minsan nakakita ka ng panganib at mapanganib talaga ito. The Bible speaks about spiritual danger in the last days of Earth's history. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa espiritual na panganib sa mga huling araw ng kasaysayan ng mundo. Danger if we look clearly. Isang panganib na makita natin kung titingnan natin ng maayos. And it tells us there's a storm coming for planet Earth that we can avoid if we see the warning signs and act wisely. At sinasabi nito na may paparating na bagyo sa ating planeta. Isang bagyo na maaari nating maiwasan kung makakita natin
ang mga babala at kumilos ng may karunungan. 2 Corinthians 11:14 says, "And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light." Sabi sa 2 Corinto chapter 11 verse 14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas mismo ay nagbabalat kayo bilang isang anghel ng liwanag. A 20-year-old was at a party when a slug slimed its way across the table. Isang 20 taong gulang na binata ang nasa isang party nang may dumaan na isang slug o yung banagan o dila-dila sa mesa. His friends dared him to eat it, which he did. Hinamon siya ng kanyang mga kaibigan na kainin ito at ginawa niya. Silly, of course, but you'd think harmless. Kalokohan, siyempre, pero akala mo ay walang masama na mangyayari. But he contracted an illness as a result, spent 420 days in a coma, and was left paralyzed. Pero nagkasakit siya dahil dito. 420 days siyang nalagay sa coma at naiwan siyang paralisado. You wouldn't expect a prank to end up like that. Hindi mo inaasahan na magtatapos ng ganoon ang isang biro. Danger doesn't always look like danger. Ang panganib ay hindi palaging mukhang panganib. In Earth's final days, there is spiritual danger for the world. Sa mga huling araw ng mundo, may spiritual na panganib para sa lahat. We read this in Revelation 13. Mababasa natin ito sa Apokalipsis 13. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. Pagkatapos ay tumayo ako sa buhangin ng dagat at nakita ko ang isang halimaw na umahon mula sa dagat na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga sungay ay 10 korona, at sa kanyang mga ulo ay isang mapamungsok na pangalan. Now the beast which I saw was like a leopard. His feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. Sa verse 2, ang halimaw na nakita ko ay katulad ng isang leopardo. Ang kanyang mga paa ay parang sa oso, at ang kanyang bibig ay parang bibig ng leon. Binigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono at malaking otoridad. And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed. And all the world marveled and followed the beast. Nakita ko na isa sa kanyang mga ulo ay tila may sugat na ikamamatay, ngunit gumaling ang kanyang sugat na ito, at ang buong mundo ay humanga at sumunod sa halimaw. So they worshipped the dragon who gave authority to the beast, and they worshipped the beast, saying, "Who is like the beast? Who is able to make war with him?" Sumamba sila sa dragon dahil ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw, at sumamba rin sila sa halimaw na sinabi, "Sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya?" So what's all that about? Kaya ano ba ang ibig sabihin yun? We look at this subject tonight to learn the truth. Pag-aralan natin ito ngayong gabi para malaman ang totoo. Because people who want to be faithful to God want to know how to avoid spiritual danger. Dahil ang mga taong gustong sumunod sa Diyos ay gustong malaman kung paano maiwasan ang masasamang bagay ng espiritual. The Bible says the truth will make you free. Sinasabi ng Biblia na ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. So I hope you'll listen carefully. Kaya sana ay makinig kayo ng mabuti. It's important that we look at this. Mahalaga na pag-aralan natin ito. See how important it is. Tingnan ninyo kung gaano ito kahalaga. Revelation 14 verses 9 and 10. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, "If anyone worships the beast in his image, and receives his mark on his forehead or on his hand." Pagkatapos ay sumunod ang ikatlong anghel sa kanila at nagsalita ng malakas. Kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng kanyang marka sa kanyang noo o sa kanyang kamay,
He himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Siya mismo ay iinom din ng alak na galit ng Diyos na ibinuhos ng walang halo sa saro ng kanyang buhok. Siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. In the 7th chapter of the book of Daniel, the king had a strange dream and saw 4 animals. Sa ikapitong kabanata ng aklat ng Daniel, ang hari ay nagkaroon ng kakaibang panaginip at nakakita ng 4 na hayop. Daniel interpreted the dream for him and said this, Ininterpreta ni Daniel ang panaginip para sa kanya at sabi niya, Daniel 7:17, that those great beasts, which are 4 kings which arise out of the earth. Daniel 7:17, ang mga dakilang hayop na iyon na 4 ay 4 na hari na babangon mula sa lupa. A beast in prophecy is a symbol used to represent a kingdom or a nation. Ang halimaw sa propesya ay isang simbolo na ginagamit para kumatawan sa isang kaharian o isang bansa. And those 4 beasts came up out of the sea. At ang mga 4 na halimaw na ito ay lumabas mula sa dagat. Now Revelation 17:15, the waters which you saw where the harlot sits are peoples, multitudes, nations, and tongues. Ayon sa Apokalipsis chapter 17 verse 15, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng mahalay na babae ay mga bayan, napakaraming tao, mga bansa at mga wika. The sea is used as another symbol, and it represents multitudes of people. Ang dagat ay ginagamit bilang isa pang simbolo at ito ay kumakatawan sa napakaraming tao. Daniel saw the rise of nations. We see that a beast equals a kingdom. Nakita ni Daniel ang pagbangon ng mga bansa. Yan. So nakita natin, halimaw equals kaharian. And seas equal people. At yun nga, dagat equals mga tao. Daniel 7 verse 4, the first was like a lion and had eagle's wings. Daniel 7 verse 4, ang una ay katulad ng isang leon at may mga pakpak ng agila. That beast represented the kingdom of Babylon. Ang halimaw na iyon ay kumakatawan sa kaharian ng Babylonia. You're going to discover that what we see in Daniel 7 is much like what we saw in Daniel 2. Malalaman ninyo na ang nakikita natin sa Daniel 7 ay halos kapareho ng nakikita natin sa Daniel 2. The second beast represented Medo-Persia. Ang ikalawang halimaw ay kumakatawan sa Medo-Persia. And the third beast represented Greece. Ang ikatlong halimaw ay kumakatawan sa Greso. And the fourth beast represented Rome, just like in Daniel 2. At ang ika-4 na halimaw ay kumakatawan sa Roma, tulad din sa Daniel 2. In Daniel 2, it was the legs of iron. Sa Daniel 2, ito ay mga binti ng bakal. Here, a beast with great iron teeth. Dito naman, isang halimaw na may malalaking ngipin na bakal. Now remember why we're studying this. Ngayon, aalalahanin natin kung bakit natin pinag-aaralan ito. Because the Bible predicts real trouble in Earth's last days and wants you to stand in a safe place on solid spiritual ground. Dahil hinuhulaan ng Biblia ang tunay na kaguluhan sa mga huling araw ng mundo at gustong tumayo kayo sa ligtas na lugar sa matibay na espiritual na pundasyon. The Bible says that 10 nations would come up out of this fourth beast. Sinasabi ng Biblia na 10 bansa ang lalabas mula sa ika-4 na halimaw. And that as Daniel looked, he saw a small nation coming up out of the midst of those 10 nations. At habang tinitingnan ni Daniel ay nakakita siya ng isang maliit na bansa lumalabas mula sa gitna ng 10 bansang iyon. That small nation is represented by a small horn. Ang maliit na bansang iyon ay kinakatawan ng isang maliit na sungay.
Let me read the passage that describes this small nation. Basahin natin ang talata na naglalarawan sa maliit na bansang ito. It begins in Daniel 7, verse 8. I was considering the horns. There was another horn, a little one, coming up among them. Simula tayo sa Daniel chapter 7 verse 8. Pinagmamasdan ko ang mga sungay at may isa pang sungay, isang maliit na sungay na lumabas sa gitna nila. And verses 24 and 25. The 10 horns are 10 kings who shall arise from this kingdom, and another shall rise after them. He shall be different from the first ones, and shall subdue 3 kings. Tuloy natin sa verse 24 to 25. Ang 10 sungay ay 10 hari na babangon mula sa kaharian na ito, at isa pa ang babangon pagkatapos nila. Siya ay magiging iba sa mga unang hari at magpapasakop ng 3 hari. He shall speak pompous words against the Most High, shall persecute the saints of the Most High, shall intend to change times and laws. Then the saints shall be given into his hand for a time, and times, and half a time. Magsasalita siya ng mga mapagmataas na salita laban sa kataas-taasan. Uusigin niya ang mga banal ng kataas-taasan at balak niyang baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Pagkatapos, ang mga banal ay ibibigay sa kanyang kamay sa loob ng isang panahon, mga panahon at kalahating panahon. So who is the little horn? So, sino ang maliit na sungay? We see that it is little. Yan, nakita natin, maliit. Among them in Western Europe, Yan, yung nasa gitna nila sa kanlurang Europa. after AD 476. Yan, pagkatapos ng AD 476. Plucks up 3. Pumabaon ang 3 sungay. Eyes of a man. Mga mata ng isang tao. Speaks great words and blasphemies. Malalaking salita at blasphemia. Persecutes God's people. Umuusig ang mga anak ng Diyos. Thinks to change times and laws. Nagbabalak baguhin ang mga panahon at kautusan. Reigns for a time, and half of time. Yan. The same time is mentioned in Revelation 12:14. Time, times, and half a time. Ang parehong panahon ay binanggit sa Apokalipsis. Yan, isang panahon, mga panahon at kalahating panahon. In Revelation 12:6, it comes out to 1,260 days. Let me explain. Sa Apokalipsis 12:6, 1,260 araw. Yan, at ipapaliwanag ng elder ito. Time equals 1 year. So, ang panahon equals isang taon. Times equals 2 years. Mga panahon, 2 taon. And a half a time is equal to half a year. Kalahating panahon equals kalahating taon. So we have 1 year plus 2 years plus half a year equals 3.5 years. Yan. So, yan. The Jewish calendar is based on a 30-day month. Ang Jewish calendar ay nabase daw sa 30-day na buwan. So 360 days for 1 year. 306 days sa isang taon. Plus 720 days for 2 years. Plus 720 sa 2 taon. Plus 180 days for half a year. Plus 180 days for sa kalahating taon. Equals 1,260 days. Yan. So, 1,260 araw na. So this power will rule 1,260 days. Kaya ang kapangyarihan nito ay maghari ng 1,260 na araw. In Bible prophecy, remember that a day represents a year. So that means this power would rule for 1,260 years. Yan. Sa propesiya ng Biblia, ang isang araw ay kumakatawan sa isang taon. Kaya nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ito ay maghari ng 1,260 na taon.
this entity was ruled for 1260 years. Ang entidad na ito ay mag-hari ng 1216 na taon. I used to wonder who this could be, because the Bible says it will influence the world. Dati nagtataka ako kung sino ito dahil sinasabi ng Biblia na ito ay magkakaroon ng impluensya sa buong mundo. Let me share a little bit about the experience of a friend of mine. Yan, ibabahagi ni Elder ang experience ng kanyang kaibigan. Maybe you will be able to relate to the story. Yan, so baka may maramdaman kayo o makarelate kayo sa kwentong ito. He was raised in a church-going family. Lumaki siya sa isang pamilyang regular na nagsisimba. His father was devout. Ang kanyang ama ay isang tapat. So as a young child, he learned to go to the church and to confess his sins. Kaya nung bata pa siya, natuto siyang pumunta sa simbahan at kumumpisal ng kanyang mga kasalanan. That didn't seem right, and he learned later in life in the Bible that it was not right. Hindi yun parang tama at nalaman niya kalaunan mula sa Biblia na hindi nga ito tama. God invites us to come to him personally to receive forgiveness. Inaanyayahan tayo ng Diyos na direkta tayong lumapit sa Kanya para makatanggap ng kapatawaran. He would attend funerals and was told that the person who had died was in heaven. Dadalo siya ng mga libing at sasabihin sa Kanya na ang taong namatay ay nasa langit na. And then in the cemetery, they were told that the dead person was in the ground waiting for the resurrection. Pero pagdating sa sementeryo, sasabihin na naman sa kanila na ang patay ay nasa lupa at naghihintay ng pagkabuhay muli. Things didn't seem to be adding up. Hindi yun parang tama. He was taught to confess his sins to a man. At nalaman niya na kalaunan mula sa Biblia na hindi nga ito tama. It was said that he was there as God's representative. Yan. Sinabi ng taong yun na kinatawan ng Diyos. The man would say in Latin, "Ego te absolvo." Ang lalaki ay magsabi sa Latin, "Ego te absolvo." I absolve you. Pinapatawad kita. It didn't seem right to my friend that people should confess their sins to a faulty human being. Hindi parang tama sa aking kaibigan na dapat tumumpisal ang mga tao ng kanilang mga kasalanan sa isang may kakulangan na tao. He learned later in life from the Bible that it is not right. Nalaman niya kalaunan mula sa Biblia na hindi nga ito tama. He was encouraged to pray to saints. Hinikayat din siyang manalangin sa mga santo. But if those saints were dead, how could we pray to them? Pero kung patay na ang mga santong yun, paano natin sila mapapanalangin? And the Bible says to pray to God in the name of Jesus. At sinasabi ng Biblia na manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Praying to saints didn't seem right, and my friend learned later in life from the Bible that it was not right. Hindi parang tama ang pagdarasal sa mga santo at nalaman ng aking kaibigan kalaunan mula sa Biblia na hindi nga ito tama. There was much more. Marami pa. Purgatory, a place where you could go after death and be purged of your sins in preparation for heaven. Ang purgatorio, isang lugar kung saan pupunta ka pagkatapos ng kamatayan at doon ay malilinis ang iyong mga kasalanan bilang paghahanda para sa langit. That didn't seem right, and he learned later in life from the Bible that it was not right. Hindi yun parang tama. At nalaman niya kalaunan mula sa Biblia na hindi nga ito tama. You can look all through the Bible, and it says nothing about purgatory. Wala ni isang salita ang Biblia sa Biblia tungkol sa purgatorio. And if the dead sleep, it's clear the dead cannot be in purgatory. At kung natutulog ang mga patay, malinaw na hindi sila maaaring nasa purgatorio. As a child, my friend couldn't understand how God could burn people in hell for eternity. Noong bata pa, hindi maintindihan ng aking kaibigan kung paano maaaring sunugin ng Diyos ang mga tao sa impyerno magpakailanman. It didn't seem right that a God of love would do such a thing. Hindi parang tama na gagawin iyon ng isang Diyos ng pagmamahal. And he learned later in life from the Bible that it was not right.
At nalaman niya kalaunan mula sa Biblia na hindi nga ito tama. God does not burn sinners in hell forever. Hindi sinusunog ng Diyos ang mga makasalanan sa impyerno magpakailanman. Instead, hell cleanses the earth and rids the universe of sin and sinners. Sa halip, ang impyerno ay naglilinis sa mundo at nag-aalis sa sinukog ng kasalanan at mga makasalanan. He also wondered why he went to church on Sunday, when the Bible makes very clear that Sabbath day, the seventh day, is the week of the week, is God's day. Nagtataka rin siya kung bakit pumupunta siya sa simbahan tuwing linggo, samantalang malinaw na sinabi ng Biblia na ang araw ng Sabado, ang ikapitong araw ng linggo, ay araw ng Diyos. It didn't seem right that he and his family didn't keep the Sabbath, and he learned later in life clearly from the Bible that it was not right. Hindi parang tama na hindi sinusunod niya at ng kanyang pamilya ang Sabado at nalaman niya kalaunan mula sa Biblia na hindi nga ito tama. God spoke about the Sabbath in the Ten Commandments, and Jesus said, "If you love me, keep my commandments." Sinalita ng Diyos tungkol sa Sabado sa 10 utos at sinabi ni Jesus, "Kung mahal ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos." It troubled him that his church taught that the dead go to heaven. Nag-alala siya na itinuturo ng kanyang simbahan na ang mga patay ay pumupunta sa langit, That we should confess our sins to a priest, na dapat kumumpisal ng ating mga kasalanan sa isang pari, to pray to saints, na manalangin sa mga santo, that people go to purgatory, na ang mga tao ay pumupunta sa purgatorio, that God would burn people in hell forever and ever, na susunugin ng Diyos ang mga tao sa impyerno magpakailanman, and that we should observe the wrong day for the Sabbath and break the commandment of God. at na dapat nating sundin ang maling araw para sa Sabado at labagin ang isang utos ng Diyos. You know, over the centuries, others have had these same questions. Alam niyo, sa loob ng maraming siglo, marami pang iba ang nagkaroon ng parehong mga katanungan. Several hundred years ago, some of these same questions led to leaders of the Protestant Reformation to separate from the ruling church. Ilang daang taon na ang nakaraan, ang ilan sa mga parehong katanungang ito ay humantong sa mga leader ng Protestant Reformation na humiwalay mula sa namamahalang simbahan. And even go so far as to suggest it was the Church of Rome that was identified as the source of spiritual trouble in the world. At maging hanggang sa punto na sinabi nila na ang simbahan ng Roma ang natukoy bilang pinagmulan ng espiritual na kaguluhan sa mundo. Now I need to stop right here and say something. Okay, so mag-pause muna tayo dito at may sasabihin lang ako. I personally know wonderful people in the Catholic faith. Personally, may kakilala ako sa Catholic faith. They are really good people there Yan, mabubuti silang mga tao. who do not know any different. Yan, parang wala kang pinagkaiba. I'm not talking about them, I'm talking about the system. Yan, hindi sinasabi ni Elder about sa kanila, kundi sa sistema. Think with me. Yan, isipin natin. Jesus is our high priest in heaven and invites us to come to him with our sins. Si Jesus ay ating dakilang pari sa langit at nanyayahan niya tayo na lumapit sa Kanya kasama ang ating mga kasalanan. But the Church of Rome says, come to us with your sins. Pero sinasabi ng simbahan ng Roma, lumapit kayo sa amin kasama ang inyong mga kasalanan. Jesus says that the dead are asleep and know nothing. Sinasabi ni Jesus na ang mga patay ay natutulog at walang nalalaman. But the church says many of the dead are in heaven and you can pray to them. Pero sinasabi ng simbahan, marami sa mga patay ay nasa langit at maaari kang manalangin sa kanila. And that's why so many people try to communicate with the dead. At kaya naman maraming tao ang sumusubok na makipag-usap sa mga patay. Because they think the dead aren't really dead, but are alive. Dahil sa tingin nila ay hindi talagang patay ang mga ito, kundi buhay pa rin.
If you believe God burns people forever and ever, you have a picture of God that is not one of a loving, kind God, but of a harsh, dangerous God. Kung naniniwala kang sinusunod ng Diyos ang mga tao, magpakailanman, mayroon kang larawan ng Diyos na hindi mapagmahal at mabait, kundi isang malupit at mapanganib na Diyos. Who is it that wants you to think about God like that? Sino kaya ang gustong isipin mo ang Diyos ng ganoon? Who do you think wants you to break the commandments of God? Sino sa tingin ninyo ang gustong labagin ninyo ang mga utos ng Diyos? I can tell you it's not Jesus. Masasabi ko sa inyo, hindi si Jesus. He wants us to obey God and enjoy God's blessings. Gusto niyang sumunod tayo sa Diyos at tamasin ang mga pagpapala ng Diyos. But a jealous devil wants you to think evil of God, Pero, to think of God as a tyrant. pero ang isang seloso at masamang diablo ay gustong mag-isip kayo ng masama tungkol sa Diyos na isipin ninyo siya bilang isang malupit na pinuno. When Martin Luther looked at what the Bible says, he said, that's wrong that the Bible is talking about. Nang tingnan ni Martin Luther ang sinasabi ng Biblia, sinabi niya iyon ay Roma ang tinutukoy ng Biblia. The Church of Rome. Simbahan ng Roma. The mystery piece of Revelation is the Church of Rome. Ang misteryosong halimaw ng Apokalipsis ay ang simbahan ng Roma. John Calvin and John Knox, other reformers, and so many others said the same thing. Si John Calvin at si John Knox at iba pang mga reformador at napakarami pang iba ay nagsasabi ng parehong bagay. They said the Church of Rome is leading people in the wrong spiritual direction. Sinabi nila na ang simbahan ng Roma ay nangunguna sa mga tao sa maling espiritual na direksyon. So were the reformers right? So, yan. Tama siguro ang mga reforma. Well, if you look at that list we looked at before, you'll see that yes, they were right. Kung titingnan ninyo ang listahan ng ating pinagmasdan kanina, makikita ninyo na oo, tama sila. Each one of those points fits with the Church of Rome. Ang bawat isa sa mga puntong yun ay angkop sa simbahan ng Roma. After the Caesars passed off the scene, a leader needed to step into the power vacuum. Pagkatapos na mawala sa eksena ang mga Caesar, kailangan ng isang leader na pumasok sa bakanteng kapangyarihan. You look at history and you discover that the Bishop of Rome did that, leading millions of believers, but not in the way of the truth of God's Word. Tingnan ninyo ang kasaysayan at malalaman ninyo na ginawa yun ng obispo ng Roma. Nanguna sa milyong-milyong mananampalataya. Ngunit hindi sa daan ng katotohanan ng salita ng Diyos. As the church grew, she didn't stand only on the Bible, but on the Bible and tradition. Habang lumalaki ang simbahan, hindi na ito nakatayo lamang sa Biblia, kundi sa Biblia at tradisyon. And that's why people are praying to saints and going to confession and going to church on Sunday. At kaya naman ang mga tao ay nagdarasal sa mga santo, pumukumpisal sa pari, at pumupunta sa simbahan tuwing linggo. Not because the Bible says, and not because that's what God wants us to do. Hindi dahil sinabi ng Biblia at hindi dahil iyon ang gusto ng Diyos para sa atin. Tradition has led people away from the Bible. Inilayo tayo ng tradisyon ang mga tao mula sa Biblia. And the Church of Rome has been at the front of that. At ang simbahan ng Roma ay nanguna sa harapan niya. Now people look for salvation in the sacraments rather than simply through faith in Jesus Christ. Ngayon, hinahanap ng mga tao ang kaligtasan sa mga sakramento sa halip na simpleng pananampalataya kay Kristo. That list of points we looked at earlier clearly leads us in one direction. Ang listahan ng mga katangian na ating pinagmasdan kanina ay malinaw na nagdadala sa atin sa isang direksyon. It's clear the Church of Rome does fulfill every point. Malinaw na tinutupad ng simbahan ng Roma ang bawat punto.
Let's review it together again. Balikan natin ito ng magkasama. Was it small? Yes. Vatican is very small. Maliit ba? Oo, ang Vatican ay napakaliit. Is it in the right place? Yes. Rome is certainly in the midst of Europe. Nasa tamang lugar ba? Oo, ang Roma ay tiyak na nasa gitna ng Europa. Was it at the right time? Yes, it was. Yes, it came into power after the fall of pagan Rome in 476 AD. Sa tamang panahon ba? Oo. Oo, dumating ito sa kapangyarihan pagkatapos ng pagbagsak sa paganong Roma noong 476 AD. Did they destroy three nations? Nawasak ba ang tatlong bansa? Yes, the history books tell us that the Vandals, Hercules, and Ostrogoths ceased to exist when the Roman Church came into power. O sinasabi sa atin ng mga aklat ng kasaysayan na ang mga Vandal, Heruli o Ostrogoth ay tumigil sa pag-iral nang dumating ang simbahang Romano sa pangyarihan. Is there a man at the head of the system? Yes, there is. May isang tao ba sa ulo ng sistema? Oo, mayroon. How about speaking blasphemies? Nagsalita ba ng blasphemia? When anyone claims to have authority to forgive sins, that's blasphemy. Kapag sinabi ng sino man na may autoridad siyang magpatawad ng iyong mga kasalanan, iyon ay blasphemia. Remember, Jesus was accused of blasphemy by the Jews when he forgave sins. Alalahanin, si Jesus ay inakusahan ng blasphemia ng mga Hudyo nang magpatawad siya ng mga kasalanan. Except it wasn't blasphemy because Jesus is God and can indeed forgive. Maliban na lang, hindi yun blasphemia dahil si Jesus ay Diyos at tunay na nakapagpapatawad. Did this little horn persecute the people of God in Rome? Persecute the people of God. Ang maliit pa na sungay ito ay umusig pa ng mga tao ng Diyos? Oo, nangyari yun. Yes, that has happened. Oo nga, nangyari yun. Just look at the annals of history. Millions were massacred because they did not agree with the church. Tingnan na lamang natin ang talaan ng kasaysayan. Milyon-milyon ang pinatay dahil hindi sila sumasang-ayon sa simbahan. Did Rome think to change God's laws? Nag-isip ba ang Rome upang baguhin ang kautusan ng Diyos? Yes, they did. When it changed the Sabbath commandment. O nang baguhin ito ang utos tungkol sa Sabado? Remember, we have quoted this in a previous presentation. The Catechism says this. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Yan. Kung ating maalala, nabanggit natin ito, ang isang katekismo ay nagsabi nito. Yan. So ang tanong, alin ang araw ng Sabado? Alin ang araw ng Sabat o Sabado? Sagot, ang Sabado, ang araw ng Sabado. It also asks the question, why do we observe Sunday instead of Saturday? And the answer, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Yan, so may tanong din, bakit tayo sumusunod sa linggo sa halip na Sabado? Ang sagot, dahil inilipat ng Simbahang Katoliko ang kabanalan mula sa Sabado patungong linggo. Ito ay ayon sa Converse Catechism, page 50. That's from their own book. They admit that they did this. Yan, so ito ay mismo nilang libro, kaya inaamin nila na ginawa nila ito. No earthly power can change what God has written in it with His own finger. Walang kapangyarihan sa lupa ang makakapalit ng isinulat ng Diyos gamit ng kanyang sariling daliri. Did Rome reign for 1260 years? Naghari ba ito ng 1260 na taon? Yes, it did, until 1798, when the Pope was arrested and went into exile. Oo, hanggang noong 1798 nang dakpin ang Papa at ipatapon. This is a fascinating story that I don't have time to explain right now. Yan, ito ay isang kahangahangang kwento na walang time si Elder na ikwento ngayon. But it's all in history books. Pero lahat ito ay nasa aklat ng mga
kasaysayan. Friends, what we see here is that there was an increasing dependence upon the church instead of upon Jesus for salvation. Mga, mga kababayan at kalalakihan, mga friends, ang nakita natin dito ay may patuloy na pagtaas ng pag-asa sa simbahan sa halip na kay Jesus. And that's never healthy. At iyon ay hindi kailanman malusog. Remember, a great deal of history's problems didn't come from bad people trying to make other people bad, but from good people trying to make other people good. Alalahanin, marami sa mga problema ng kasaysayan ay hindi nanggaling sa mga masasamang tao na sinusubukang gawing masama ang iba, kundi mula sa mabubuting tao na sinusubukang gawing mabuti ang iba. A system of salvation based not on Jesus, but on works, on penances, on sacraments, and on tradition was never God's intention. Ang isang sistema ng kaligtasan na hindi batay kay Jesus, kundi sa mga gawa, sa mga penitensya, sa mga sakramento, at sa tradisyon, ay hindi kailanman intensyon ng Diyos. In the earth's final days, there will only be two classes of people. Sa mga huling araw ng mundo, dalawang uri lamang ng tao ang magkakaroon. The saved and the lost. Ang mga naliligtas at mga nawawala. Those who are lost will be deceived by man. Ang mga nawawala ay malilinlang ng tao. Those saved will have followed the Bible, accepted the truth, and followed Jesus all the way. Ang mga naligtas ay susunod sa Biblia, tatanggap ng katotohanan at susunod kay Jesus hanggang sa katapusan. It's always dangerous when the Bible is not your guide. Palaging mapanganib kapag ang Biblia ay hindi ang iyong gabay. You are led away from the Scripture. Nalalayo ka sa kasulatan. It's never a good thing. Hindi iyon kailanman mabuting bagay. It's never a harmless thing. Hindi iyon kailanman walang panganib. It's always a dangerous thing, for Jesus is coming back soon. Palagi itong mapanganib dahil si Jesus ay malapit na bumalik. When he comes back, he's looking for people to love him with their whole heart, soul, mind, and strength. Kapag bumalik siya, naghahanap siya ng mga taong mamahal sa Kanya ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Does that mean that people in this church, the Church of Rome, don't love God? Nangangahulugan ba iyon na ang mga tao sa simbahang ito ay hindi nagmamahal sa Diyos? No, certainly not. Hindi. Tiyak na hindi. Jesus said God is a spirit, that they that worship him must worship him in spirit and in truth. Sinasabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu. Ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. What you believe today will impact you, what you believe, and how you act tomorrow. Ang iyong paniniwala ngayon ay magbibigay epekto sa iyong paniniwala bukas. We're on the verge of Earth's final crisis. Its greatest crisis. Nasa bingit na tayo ng pinakamalaking krisis ng mundo. Kung hindi tayo, If we're not following the Bible, then we can't possibly hope to stand for Jesus in the time when the world is falling for errors and mistruths. kung hindi tayo sumusunod sa Biblia, hindi natin maasang makatayo pa tayo para kay Jesus sa panahon ng mundo. I'm not trying to cast stones or insult anybody, but as we are faithful to the Word of God, we realize that the Bible makes clear the identity of a power that will do much in Earth's last days to lead people away from the true path of salvation. Hindi ako nagsusupply ng mga bato o sinisiraan ng sinuman. Ngunit habang tayo ay tapat sa salita ng Diyos, nalalaman natin ng malinaw na tinutukoy ng Biblia ang isang kapangyarihan na gagawa ng maraming bagay sa mga huling araw ng mundo para ilayo ang mga tao mula sa tunay na landas ng kaligtasan. Where does that leave us? Saan tayo nilalagay niyon? No one is any better than anybody else.
Walang sino man ang mas mabuti kaysa sa iba. If I read the Bible right, we're all sinners in need of God's grace. Kung tama ang aking pagbasa ng Biblia, tayong lahat ay mga makasalanan na nangangailangan ng biyaya ng Diyos. I'm reminded of something that happened off the coast of New South Wales in Australia. Yan, naalala ko isang bagay na nangyari sa baybayin ng New South Wales sa Australia. A man went out in a yacht and found himself in a dangerous storm. Isang lalaki ang lumabas sa isang yate at napaligiran ng mapanganib na bagyo. The mast broke. He couldn't sail his yacht anymore, and he lost communication with the shore. Nawasak ang palo ng barko, hindi na niya masayad ang kanyang yate at nawalan siya ng komunikasyon sa dalampasigan. Nobody knew where he was. Walang nakakalam kung nasaan siya. Rescue groups could not find him. Hindi siya mahanap ng mga grupo ng tagapagligtas. His mother was at home praying constantly. Ang kanyang ina ay patuloy na nananalangin sa kanilang bahay. The authorities decided that they would tell incoming aircraft to be on the alert for this little boat. Nagpasya ang mga otoridad na sabihin sa mga paparating na eroplano na mag-ingat at hanapin ang maliit na bangka na naniniwala silang nasa isang tiyak na lugar. And they believed to be in a certain region. Yan. So naniniwala sila na ito ay nasa isang tiyak na lugar. An Air Canada 777 was coming in to eventually land at Kingsford Smith International Airport in Sydney. Isang Air Canada 777 ang papasok na sa kalaunan ay landing sa Kingsford Smith International Airport sa Sydney. With 270 passengers on board, flying at 38,000 feet. Na may 270 pasahero na lumilipad sa taas ng 38,000 talampakan. The pilot said, "Ladies and gentlemen, we're going to look for this boat." Sinabi ng piloto, mga kaibigan at kalalakihan, hanapin natin ang bangkang ito. So down they went to 4,000 feet, Yun, so bumaba sila sa 4,000 talampakan. virtually skimming across the tops of the waves. Halos sumasakay na sa mga tuktok ng mga alon. Passengers rushed to look out the window to see if they could see the stricken yacht. Nagmadali ang mga pasahero para tumingin sa mga bintana at makita kung makikita nila ang nasalantang yate. As they did, one of the passengers said, "There he is." Habang ginagawa nila ito, sinabi ng isa sa mga pasahero, nandun siya. They found him. Nahanap nila siya. Messages were sent back to land. Nagpadala ng mga mensahe pabalik sa lupa. Rescuers were sent out. Nagpadala ng mga tagaligtas. The man was saved because of help that came from above. Naligtas ang lalaki dahil sa tulong na nanggaling mula sa itaas. Help came from above 2,000 years ago in the form of Jesus Christ. Ang tulong ay nanggaling mula sa itaas 2,000 taon na ang nakaraan sa anyo ni Jesucristo. Help comes to you tonight in the form of God's grace. Ang tulong ay dumarating sa inyo ngayong gabi sa anyo ng biyaya ng Diyos. Tonight, would you make a decision in your heart to respond to the grace of God? Ngayong gabi, gagawa ka ba ng desisyon sa iyong puso na tumanggap sa biyaya ng Diyos? Would you say, "Jesus, thank you for help that has come from above"? Sasabihin mo ba, Jesus, salamat sa tulong na nanggaling mula sa itaas. Now give me grace to follow your word, stand up on your word, and be led. Ngayon, bigyan mo po ako ng biyaya para sundin ang iyong salita, tumayo sa iyong salita. Changed and saved by your grace. Mapatnubayan at mabago at maligtas sa pamamagitan ng iyong biyaya. God offers you the gift of His great grace tonight. Inaalok sa inyo ng Diyos ang kaloob ng kanyang dakilang biyaya ngayong gabi. And if you're still trying to decide whether you want to be baptized, Kaya mga kaibigan, kung nagdidesisyon kayo kung gusto niyong mabautismuhan, I want to encourage you to take the next step of baptism. gusto ko kayong anyayahin na take the step ng baptism.
God's word is very clear. Napakaklaro ng salita ng Diyos. There are only going to be two sides, Dalawa lamang ang papanigan natin. the saved and the lost. Kung maliligtas o hindi maliligtas. Don't you want to be on the side of the saved? Di nyo ba gusto mga kaibigan na sumali sa side ng maliligtas? If so, please see Pastor Valentina and let him know you want to give your heart to Jesus. Kung gusto nyo mga kapatid, inyong tignan si Pastor Valentino at sabihin sa kanya ang inyong desisyon. Jesus is coming again soon. Ang Panginoon ay muling darating. Let me pray for you tonight. Dear Heavenly Father, Lord, again I want to pray for my friends here in the Irisine Church. Some have a decision to make in their lives. They're at a crossroads. And I pray that they will have the courage to stand for you, that they will give their heart to you this evening and decide to be baptized. Because it is a life or death situation. Lord, touch each life. Shield them from Satan's attacks. Because we know that when people follow you, Satan is not happy. And we place them in your hands tonight. Surround them with your holy angels and guide them. We thank you for your truths that we've studied tonight. In Jesus' name we pray. Amen. So it's question and answer time? There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore, all that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. Day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. No sorrow there, no more burdens to bear, no more sin on earth.